Magandang hapon po at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayong pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may kipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website, gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyari lang pong lumapit sa aming reception table katabi ng entrance pagkatapos ng pananambahan. Ikalulugod namin sagutin ang inyong mga katanungan. So, again, good afternoon po. Ngayong hapon, si Pastor Pedro ang magpipreach. Itutuloy niya po yung series natin. Last week, may series break po tayo with our visiting Pastor Alvin. Pero itutuloy naman po ni Pastor Pedro yung message ni Joshua, Brother Josh, 2 weeks ago. No? So kung natatandaan niyo po, no, nasa gitna pa rin tayo ng birth of the church. Pinapanganak ang simbahan, the birth of what we are doing today. And kaya po, as always, mga kakantahin po natin will help us meditate sa mga matututunan natin ngayong hapon. Katulad po ng first song natin, We Declare Your Majesty. Bakit po natin i-declare ang majesty ng Panginoon? Ayon po sa inaaral natin, no, sa puntong iyon, nasa punta na po tayo na nag-resurrect and nag-ascend si Jesus and dumating na ang banal na Espiritu. No? Natupad ng Panginoon ang salvation plan niya. Hindi po ba kapuri-puri yun? Kaya po, we are going to declare the majesty of God. Kaya tayo po ay tumayo, let's worship the God who controls everything. Victoriously, and your power is shown through
And we exclaim, our God is mighty. Lift up your name, for you are holy. Sing it again, all honor and glory. In adoration, we bow before your throne. In adoration, we bow before your throne. Ang susunod po na kakantahin natin is Lamb of God. Si Jesus ang sacrifice na nagbigay sa atin ng forgiveness and cleansing from sin. Ayon sa passage po natin, kinonvict ni Pedro ang mga Hudyo na sila ang pumatay sa Messiah na inaantay nila ng napakatagal. At dito po, kakantahin po natin, sasabihin natin, your gift of love they crucified, they laughed and scorned him as he died. Yun po yung mga Hudyo. Pero kasama po tayo sa mga makasalanan. The humble king they named a fraud and sacrificed the Lamb of God. At dahil lang po doon, meron po tayong kapatawaran. Kantahin po natin ang Lamb of God. Let's sing. Your only Son, no sin to hide, but you have sent him from your side to walk upon this guilty sod and to become the Lamb of God. Your gift of love they crucified, they laughed and scorned him as he died. The humble king they named a fraud and sacrificed the Lamb. Oh Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the Jesus Christ, the Lamb of God. I was so lost, I should have died, but you have brought me to your side, to be led by your staff and rod, and to be called the Lamb of God. Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, till I am just a lamb. Oh, Lamb of God. Oh, Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in this precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God, my Jesus Christ, the Lamb of God. Ayon po sa passage natin today, nakita ni Haring David ang Panginoong Kristo at God's right hand. Para sa atin po ngayon, ang ibig sabihin nito, meron po tayong faithful defender, tagapag-defend sa atin, nag-advocate sa atin, at pinapaalala niya palagi sa Ama na
na cover ng blood niya ang mga kasalanan natin. Kakantayin po natin, before the throne of God above, I have a strong and perfect plea. A great high priest, ibig sabihin po nun, representative, whose name is love, whoever lives and pleads for me. Nire-represent niya tayo sa Panginoong Ama. Let's sing before the throne of God above, sa Tagalog, sa trono ng Diyos sa taas. Sa trono ng Diyos sa taas, ako'y may pansamong sapat. Paringalan ay pag-ibig, para sa akin namamanhig. Aking alay nakasulat sa kanyang puso at palad, at dahil siya'y nasa langit, sa Diyos ay nakalalapit, sa Diyos ay nakalalapit. Kung tuksuhin man ng diablo at pusugin sa sala ko, si Kristong aking pansagot, sala'y minsan ang di naapos. Dahil si Kristo'y namatay, ako'y lumayat, nabuhay, ako'y binawalang sala ng Diyos ng dahil sa Kanya, ng Diyos ng dahil sa Kanya. Last verse. Aking korderong namatay, walang dungis kong katwiran, walang maliw na pakungang, hari ng awat biyaya. Ako'y galakit niyang tunay, pinag-alayan ng buhay. Ang buhay ko'y na kay Jesus, aking manunubos at Diyos, ako'y kalakit. Ako'y kalakit niyang tunay, pinag-alayan ng buhay. Ang buhay ko'y na kay Jesus, aking manunubos at Diyos, aking manunubos at Diyos. Manatili pong nakatayo para sa scripture reading. Unang Korinto, Kabanata 15, mga talatang 20 hanggang 28. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Subalit ang bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga,
at pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Pagkatapos ay darating ang wakas, kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos nalipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat siya ay kailangang maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. Ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat ipinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Subalit kung sinasabi, lahat ng mga bagay ay ipinasakop, maliwanag na hindi siya kabilang na nagpasakop sa lahat ng bagay sa kanya. Subalit kapag ang lahat ng mga bagay ay ipinasakop na sa kanya, ang anak ay pasasakop din sa kanya na nagpapasakop ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Unang Korinto, Kabanata 15, mga talatang 20 hanggang 28. Maari na pong magsiupo ang lahat. Salamat, Brother Rodel. Napakaganda ng pagkabigkas mo ng 1 Corinthians chapter 15. Parang hindi ko kayang gayahin yun. Masyado maganda. Bagay pala sa Tagalog ang sa trono ng Diyos sa taas. Parang mas bagay sa Tagalog ang ibang mga kinakanta po natin. At tayo po yung manalangin. Sandali. Panginoon Diyos, Ama, Panginoon, salamat na meron kaming pagkakataon itawagin po kayong Panginoon. Kanina kinakanta po namin ang Lamb of God. Nauunawaan po namin ang ginawa po ng tupa. Na nagdanak po siya ng dugo para sa amin. Kayo po ay ang amin dapat papurihan sa lahat. Sa aming buhay, sa aming salita, sa aming mga iniisip, Panginoon Diyos. Kami po ay dapat nakakapag-isip ng sa trono ng Diyos sa taas. Dahil kayo po ang manlilikha. Kayo po ang gumawa ng lahat. Kayo po ay may bahala sa lahat ng nangyayari po sa amin. Maging mabuti po o hindi mabuti o masama. Maging may sakit man po kami o health. In goodness and in health, Lord. In rich and in poor, Panginoon Diyos. Kayo naman po talaga may bahala sa amin. Kayo nga po ang tagapagtaguyod ng mundo. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng aming pangangailangan. Kayo po ay ang the God of providence. Kung lahat ng bagay po, alam po ninyo. Maging ang gravity, maging ang mga ibon, maging ang buhok sa aming mga ulo. How great and greatly to be praised is your name. Gloria, we sing, Panginoon. Kinanta din po namin, kayo po ang manunubos at ang Diyos. Kaya lumalapit po kami sa inyo. At alam ko, kaming lahat po ay nagkasala this week. Kaming lahat po ay minsan tinamad magbukas ng aming mga scriptures, mga Bible. Kami po ay minsan inuna namin ang mga gawain ng mundong ito, the things of this world. Lord, allow us, Lord God, just to see the glory in you and your Son, Jesus Christ, that we might be through our work and through our day, find you as the King of everything. You are our majesty. At salamat po, Panginoon, meron kaming pagdanak ng dugo na lahat po ng kasalanan namin this week ay may isang tagapagligtas at may isa po kaming manunubos sa pangalan Jesus Christ. Lord, we thank you that we know that our sins are forgiven, or the sins of those who come to you, O Jesus, the sins of those who come to you are forgiven. And so we ask for forgiveness, being assured, Father God, that we know. Sabi nga, it is finished. Sabi nga ni Jesus on the cross. Tinataas po namin ang aming mga pangangailangan po sa inyo. Alam niyo po ang aming pangangailangan. Tinataas po namin ang mga iglesia sa buong mundo, Lord God. Those churches who are faithful to you and preaching your word, Lord, we just pray na kung saan man yun, kung may pag-uusig or persecution, Father, would you just be with them?
sa Syria, sa Nigeria. Kaibigan namin si Alvin Litonwa sa Dubai, Panginoon Diyos, would you just uphold His church, allow His church to be the salt and light sa UAE. Lord, tinataas din po namin ang aming mga miyembro na may sakit. Lord, si Aya na hindi makapunta dito, we just pray for her. Sana hindi na sumama ang kanyang pakiramdam. Si Tita Benny, Panginoon Diyos, na nasa perpetual health, Lord God, we pray that the will for her and her life, Father God, alam ko po, she's really sick, Lord, and would you just allow her, Lord God, just to see you in everything. Sa mga paghihirap na ito, bigyan niyo nga ng kapayapaan ng ating Panginoon Jesus, the peace that comes with knowing Jesus, to fill her heart and her mind. I pray for our member, si Isa, who's with her, who cannot attend as well. Panginoon, would you just comfort her na nakabantay lang po siya sa kanilang nasa hospital room, at maging ang kanyang kapatid na si June, Lord, would you just speak to him as well. We thank you, Lord God. Alam na po namin may mga kaibigan po kaming hindi dumarating for some reason, Lord God. We pray for those people who fail to come, especially our members. Yung mga may sakit, may mga spiritually na may sakit din po. Physically and physically sick, Lord. We just come to you, asking you to speak to them. Allow them to come and be here, which they are supposed to be here. Salamat po sa pagkakataon na mapagpag-aralan po namin ang aklat ng gawa. Hinihiling po namin ang banal na Espiritu ng mga ministeryo sa bawat isa. Gaya ng ginawa niyo po, Panginoon, sa pagmiministeryo niyo sa Pentecost, sa First Church. We thank you. Alam po namin, buhay ang salita ng Diyos. Alam po namin, ito ang ginagamit yung paraan upang tamaan na aming mga puso at ibigay namin ang buong kaluluwa namin sa inyo. Magministeryo nga po kayo sa amin sa araw na ito. Hinihiling po namin na makita po namin si Jesus sa lahat ng aming gagawin. God the Holy Spirit, minister to each and every one. In Christ's name we pray. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Alam niyo, pag nandito ako, laging sa pool. Talagang sadya yata sa pool talagang ganyan. Kaya minsan sinisipon ako parati. Okay. Last week, no, ang ganda ng ang ating preaching at saka ng preacher, napakagaling. Pero Psalm 95 yata ang pinreach niya this time. Ang tatalakayin po natin, yung pagpapatuloy po natin sa ating series dito sa GFC, ang Acts chapter 2. Nandun na po tayo sa Acts chapter 2 verses 25 to 36. Would I invite everybody to stand to read the 11 verses galing sa Ang Biblia Tagalog Version 2001, Acts chapter 2, Gawa chapter 2, mula sa 25 to 36. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na laging kasama ko, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag akong matinag. Kaya't nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, gayon din ang aking katawan ay mananatiling may pag-asa. Ito, crucial verse to. Sapagkat hindi mo hahayaan ang kaluluwa ko sa Hades, na ipinahihintulot man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Pinaalam mo sa akin ang mga daan ng buhay, pusin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan. Mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Yamang siya ay isang propeta at nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga inapo ay iluluklok niya sa kanyang trono. Yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi siya pabayaan sa Hades. Hindi siya pinabayaan sa Hades na ang kanyang mga katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at tungkol dito ay may mga saksi kaming lahat.
kaya't yamang pinarangalan sa kanyang kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito na pawang nakikita niyo at naririnig niyo. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng inyong mga paa. Kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Maaari na po kayong maupo. May the Lord bless the reading of His Word. May tanong po ako sa inyo, ano po ang nagpapabuo ng isang magandang sermon? Last week, kung nandito po kayo, yung iba wala dito, pero meron kaming guest speaker, si Alvin Litonwa, na taga Dubai, na pinag-pray po natin. Napakaganda po ng kanyang sermon. Alam ko po, yung mga nandito na bless. At sabi nga niya, nagpapasalamat doon siya sa atin na napakabait daw natin sa kanya. Ngunit ano nga nagpapaganda sa isang sermon? Anong nagpapadikit sa isang sermon? Ito ba yung mga personal experiences ko ba na ilalabas ko na napakaganda? O maganda yung division ko ng pagkagawa ko, pagkahulma ko sa aking manuscript? Yung mga nakakaiyak kaya na halimbawa. Yung ba maganda? Pwede kong hingin sa AI, di ba? AI, bigyan mo ako ng ganito, ganyan. Hindi naman tayo nag-AI dito. Ngunit, ano nga ang magandang sermon? Ano ang laman ng isang magandang sermon? Siyempre, tinatanong ko sa inyo to dahil itong sermon ni Apostol Pedro na nakita natin at binasa po natin ay napakaganda. Maituturing natin isang mabuting sermon ang isang paliwanag na makukumbinsi ang mga tagapakinig sa kadakilaan ni Jesus. At yun po ang ginawa ni Pedro. Apostle Peter was speaking to the crowd at makikita natin, kung nandito kayo next week, makikita natin ano mangyayari. Minsan nga, di ba, hindi naman ibig sabihin may maraming tumanggap sa Panginoon, maraming nagsabing, uy, ang ganda ng preaching mo, okay. Yun ba ang basihan ng magandang preaching? Hindi po. Pagpapipiliin nga tayo, ano gusto nyo? Si Jeremiah in the Old Testament, the crying prophet, preach lang ng preach, walang sumusunod. Pero sinasabi ng Diyos sa kanya, sabihin mo to sa kanila. O si Jonah, nag-aatubili o medyo reluctant siya, ayaw niyang pumunta dun sa Nineveh. Pero ano nangyari nung nagpunta siya sa Nineveh? Ang dami na convert. Pero mas maayos ang puso ni Jeremiah nung nagpipreach siya sa Jerusalem at nagsasabi sa kanilang, kayo'y magsisi na. Walang nakikinig sa kanya. Pag pinuntahan natin ang New Testament, meron dyan si Esteban sa chapter 7 and chapter 8 of the book of Acts. Napakaganda din po. Sa sobrang ganda ng kanyang sermon, pinatay siya. Alam po natin, mapupuntahan din natin baka in a few weeks yon. O kaya itong si Pedro. Ang magiging pamagat ko sana ay ang pinakadakilang sermon na ipinangaral sa buong mundo. Magpakailanman. Ngunit, hindi ko na ginawang yun yung ito ang ating title. Sabi nila. Dapat may period yan. Sabi nila, period. Okay lang. Ito yung, kasi nakita natin, si Pedro ay magandang halimbawa ng expository preaching. Na kumbaga, kinuha niya ang Old Testament, yung lumang tipan, at sinabi niya, ito, pakinggan natin, buksan natin, pag-aralan natin, ano ibig sabihin ito? At bago ito maging isang rason kung bakit dapat lahat ng mga churches maging expository ang mga sermon, sana hindi naman mangyari ito, makakabuting linawin po natin ang ginawa ni Pedro sa sandaling ito na pinangunahan, sinasabi ng ating mga salita, ng Holy Spirit noong Pentecost. Nangaral siya mula sa lumang tipan, ipinaliwanag niya ang kahulugan nito at nang tanungin kung ano ang gagawin nung nakonsensya ang mga tao, tinuro niya kay Jesus sa gawain ni Jesus. Meron po tayo sa Book of Acts, 10 beses natin makikita ang mga sermon galing kay Pablo, I think 5,
Meron kay Stephen at saka kay Pedro, parang tatlo. Hindi ako sure, basta alam ko 10 yung total sermons in the book of Acts is 10. And meron tayong tinitingnan nila na parang 4 na elemento laging kasama sa isang magandang sermon sa Acts. Ito, hindi ko sinasabing ngayon. Pag binasa mo ang book of Acts, 4 ang nakikita mong elemento. Ang uno, ang anunsyo ng darating na ang panahon ng katuparan. The age of fulfillment dumating na. Pangalawa, ang salaysay na ministeryo ni Jesus. Kasama na ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at ang kanyang tagumpay. Yun ang tawag ay ang kerigma. Pangatlo, ang pagbangkit sa mga banal na kasultan ng lumang tipan or ng Old Testament na ang katuparan nito sa mga pangyayaring ito ay nagpapatunay na si Jesus ang siyang kanilang itinuturo. Kumbaga, kumukuha din itong mga apostle natin ng scripture from the Old Testament. Sinasabi niya, eto si Jesus. Pang-4, isang panawagan ng repentance or ng pagsisisi. Ang 4 na elementong ito ay nasa pagpapahayag ni Pedro, ipinahayag na niya na dumating na ang panahon ng katuparan. At ngayon ay ibinubuod na niya ang kwento ni Jesus. Sobrang ganda na sermon ni Pedro dito. Kaya nga last time si Brother Joshua nag-preach din dito 2 weeks ago, part 1. Ito na ngayon ang part 2. At dahil wala po kayo dito, wala po yung iba sa inyo 2 weeks ago, at dahil maganda din naman mapakinggan kung ano nangyayari doon, babalikan po natin ang konteksto sa chapter 2 verse 1 kung saan nakita natin nangyari ang himala mula sa loob ng isang bahay. Kung saan, ano daw ang sabi ni Lucas dito sa Acts? Meron daw may mga dilang apoy sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Bagay ba sa akin? Hindi naman. At pagsasalita sa iba't ibang wika or speaking in tongues, ang naranasan ng isang grupo ng mga saksi, mga disciple ni Jesus, mga tagasunod ni Jesus. Yun ang nangyari sa kanila. Eh syempre, hindi naman private yun. Nakita nila, biglang dumami na ang tao. Maging yung isang grupong yun, tumingin mga tagalabas, at mababasa natin dito sa Acts chapter 2 verse 6, dahil sa ugong na ito, ay nagkatipon ang maraming tao. At nagkagulo sapagkat naririnig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kanilang sariling wika. Ang point ko dito sana makita natin is nagkaroon ng maraming tao. Mula sa konti, naging marami. Multitude came together. Si Pedro naman, ang ginawa niya, pinagsamantalahan niya itong supernatural occasion. Parang sinasagot niya yung tanong, di ba, last 2 weeks ago, what does this mean? Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin nito? Yung mga tao nagsabi. Ano ibig sabihin nito? Bakit may ganito? Bakit may tunog ng wind? May mga apoy na doon sa taas ng kanilang mga ulo? May nagsasalita sa ibang mga wika, iba-ibang wika. Nandito tayong lahat, naririnig ko sa wika ko, ikaw naririnig ko sa wika mo. Ano ibig sabihin nito? What does this mean? Ang mga tanong na tao is hindi yung ano yun. Ano yun? Hindi ganun eh. Hindi yung ano yun. Alam na nila may nangyayari. Pero hindi siya ano yun. Ano nangyayari? Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Mas malalim ng konti. Kaya si Pedro naman, nung sinabi, ano ibig sabihin nito? Patay kayo sa akin, mahabang sermon to. Sabi niya, quote ko muna si Joel, galing sa Old Testament, ini-explain niya yung speaking in tongues. Sabi niya, ito, sinasabi nga, there's going to come a time, I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Even on my male and female servants in those days, I will pour out my spirit. This is now, sabi ni Pedro, at that time. Yun po ang unang explanation niya sa chapter 2, start ng chapter 2. Kinote niya muna, isang propeta mula sa lumang tipan, si Joel. Pero meron pa. Pangalawang propeta na i-quote niya ay si David. Lahat kayo narinig nyo, sabi niya, kunyari kayo yung mga Hudyo, kunyari ako si Pedro. Pedro naman pangalan ko eh. Lahat kayo narinig nyo kung sino si Jesus na taga Nazaret.
Narinig mo na ang tungkol sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Alam mo rin na pinatay siya dahil sa mga pinuno ng inyong relihiyon. Ngunit alam ng Diyos ang lahat nangyayari, itinalaga ng Diyos ang bawat hakbang at hindi po siya nagulat sa nangyaring iyon na namatay ang kanyang anak dahil ito ay nasa kanyang dakilang plano. So ngayong araw na ito ang gusto kong sagutin. Sino si Jesus? Sino siya tungkol dito? Based on what is happening. Pangalawang question, nasan siya? Nasan si Jesus? Sabi mo, pinatay eh. Nasan siya? Pangatlo, ano ang hinihintay nila? Ano hinihintay niyo? Pang-apat, ano ang gagawin nila? Sa susunod ng linggo, syempre may sasagutin natin yung tanong na yon. May kaugnayan ba ito sa the messianic hope na hinihintay ng bansang Israel? Mamaya makikita po natin. Una, tinalakay si Joel, hindi si Joel Ferreira. Pangalawa, itatalakayin natin si David. Dito tayo magsisimula. Ito ang ating first point. Sabi ni David, sabi ni Pedro, sabi ni Lord. Maganda yung sa English, no? David says, Simon says. Chapter 2, verse 25 to 28. Sapagkat sinasabi ni David, diyan natin nakuha yung title, tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na laging kasama ko, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag akong matinag, kaya't nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, gayon din ang aking katawan ay mananatiling may pag-asa. Pero pagdating sa verse 27, tingnan natin to, sapagkat hindi mo hahayaan ang kaluluwa ko sa Hades, na pinahihintulot man na ang iyong banal ay makikita ng kabulukan. Explain ko lang. Ano? Ito, si David nagsasalita dito, pinag-uusapan niya ang kanyang nangyayari, yung relationship niya with the Lord. Pagdating sa verse 27, ito, biglang mag-shift siya tungkol na kay Lord Jesus. Verse 28, ipinaalam mo sa akin ang mga daan ng buhay, pupuspusin mo ang ako ng kagalakan sa iyong harapan. Yan ay galing sa Psalm chapter 16. Ngayon, pagtatanungin mo isang Hudyo kung ano ang pinaka-importante, sino tatlong pinaka-importanteng tao sa bayan ng Israel, sasabihin nila si Moises, si Abraham, at si David. Lahat po yan ay kasama sa Old Testament at nakikita po natin, ginagamit ni Pedro to para mahikayat niya ang mga Hudyo. Sabi niya, itong important person nyo, siga ito sa Israel. May kwento pa siya tungkol kay Goliath. Naalala niyo po yun? Siya ay isang shepherd, di ba? Siya yung sumulat ng Psalm 23, The Lord is my shepherd. Siya ay isang musician para sa mga mahilig ng music. Sabi sa verse 30 and 31, siya ay isang patriarch and a prophet. Ganun siya kasiga. Lahat ng aspeto ng Old Testament, hindi mo pwedeng i-etsapuera ang si Haring David. Sa sobrang galing niya, sa 1 Samuel lang natin nababasa, tsaka sa 1 Kings natin nababasa pala, 1 Samuel and Kings, Samuel, ang story ni David patungkol sa kanyang adultery. Pagdating sa Chronicles, sa sobrang taas minsan ng tingin sa isang tao, hindi nila sinasama ang mga kasalanan ni David. Anong ginawa niya, di ba? Nakipagtalik siya doon sa isang may asawa, kay Bathsheba, at tapos yung asawa, pinapunta sa battlefield. Minsan hindi na sinasama yun. Hindi nila sinasama sa Chronicles. Dahil iba naman yung pakay ng Chronicles. Hindi ko sinasabing dapat kasama yun o hindi. May intention yung Chronicles, First and Second Chronicles. What I'm saying is sometimes, sobrang taas ng tingin nila kay David, pag binasa nila yon, minsan nag-i-explain na sila, ay, may adultery si David. Ay, hindi adultery yan, sabi ng ibang mga commentary na Jewish. Ganon nila kataas ang tingin kay David. Ang sabi nga ng ibang commentary, hindi, once isang sundalo, si Uriah, magpunta sa frontline at makipag-away, may automatic divorce. Kasi binibigay mo yung sarili mo sa frontline at baka mamatay ka na doon. So sinasabi nila, nung nagustuhan ni David si
Si Bathsheba, hindi daw ganun, hindi daw kasalanan yun. Siyempre, alam po natin kasalanan yun. At alam po natin na mali yung kanilang interpretasyon dahil nababasa po natin sa Psalm 51 of David na humihingi siya ng patawad. Have mercy on me, God. Pag tinignan niyo yun, patungkol po yun sa ginawa niya with Uriah and with Bathsheba. So si Pedro naman, kino-quote niya ang isang messianic psalm to help interpret si Jesus. Nakakuha niyo? Si Pedro, gusto niya, yung mga Hudyo na sa harapan niya, gusto kong maintindihan ninyo, gagamit ako ng isang siga ninyo, isang kakilala niyo, isa sa tatlong pinaka-importanting tao, at gagamitin ko yung sinabi niya para maniwala kayo sa sinasabi ko. So, chapter 16 ng Psalms po yan, awit chapter 16, and mamaya, sa pangalawang bahagi ng ating sermon, ang Psalm 110. Both these Psalms are what we call Messianic Psalms. Kung ibig sabihin nito ay tinutukoy niya ang Mesiyas. Tinutukoy niya at tinuturo si Jesus in the New Testament. There are 16 prophetic Psalms. 10% of the book of Psalms. Psalm 2, Psalm 16, Psalm 24, Psalm 40, Psalm 41, marami pang iba, Psalm 110 also kasama. Ngayon, iniisip ko lang, no, habang nag-aaral ako nito, sabi ko, ano ba ang paraan kung paano nagaganap ang mga prophecies in the Old Testament? Pag binasa natin po si Jeremiah, ang ibig sabihin po natin, ang sinasabi niya kay Jeremiah ay idinidikta ni Yahweh, ni God. Dinidikta ng Diyos tulad kay Jeremiah. Write this, Jeremiah, sabi niya gano'n. Sa Hebrew, hindi sa English. So, isulat mo ito. Kung kay Juan, ganun din. Di ba sa Book of Revelation, after writing the Book of John, alam po natin si John din ang sumulat sa pahayag or sa Book of Revelation. Sabi din ni Lord to the angel of the church of Ephesus, write. Tapos sinusulat niya ang nakikita niya. May iba naman katulad ni Daniel's and the Daniel's lion's den. Di ba? Sikat siya para doon. Ngunit isang propeta na nagsusulat siya pero hindi niya naiintindihan kung ano ibig sabihin. Kailangan pa niyang tanungin sa chapter 9, chapter 10. Sabi, ibig sabihin ito, Lord. So may mga ganun. Meron din kagaya nito, si Pablo, si David, na nagsusulat patungkol sa sarili niya, ngunit biglang mag-stop siya at sasabihin niya, biglang patungkol kay Jesus. At pag tinignan po natin ang sinulat ni David sa chapter 16 and verse 10, sabi dito, sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, ni hahayaan mong makita ng inyong banal ang hukay. Ang sinasabi dito, what we're saying here, is that David is pointing to Christ. David is pointing to Christ. Itinuturo ni David si Kristo. Ang talatang ito, sabi ni Pedro, si David daw ay tinuturo kay Jesus. Ang talatang ito ay tumutukoy sa pagkabulok ng isang katawan sa isang libingan. Isang pagkabulok na hindi mangyayari. Alam natin mula sa karanasan ng isang bangkay ay agad nagsisimulang mabulok. Pabayaan mo lang yung mga doktor at mga doktora dito, alam nila pag mga, di ba, pag may mga NBI, pag pumasok, pagpasok pa lang ng ibang alam na nila kung ilang araw eh. Based on the smell. Ay, bago pa to, fresh pa to. Di ba? Pag medyo grabe na, may mga uod na, nabubulok na, decay na. Gusto ko lang puntahan natin si Jesus in John chapter 11, verses 38 to 40. Kung saan si Lazaro ang kanyang kasama dito. Si Jesus na lubhang nabagabag na muli ay pumunta sa libingan. Iyon ay isang yungib at mayroong isang batong nakatakip doon. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Martha, na kapatid na ni Lazarus na namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinasabi ko sa inyo, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Ito po si Jesus, hindi siya namatay,
Pero siya ay may kapangyarihan sa kamatayan. Kaya nga nung sinasabi ni David itong Psalm awit chapter 16 verse 10, imposibleng patungkol sa kanya, sigurado tayo patungkol kay Jesus yun. Ano ang tinutukoy ni David nung sinasabihin niya, hindi mo hahayaan makakita ng pagkabulok ang inyong banal? Itinuro ni Pedro tulad ng ginawa ng iba pang mga unang mga ngaral na si David ay nagsasalita bilang isang propeta na nakatingin sa Mesiyas, na dahil siya ay magiging Diyos at hindi siya isang ordinaryong tao tulad ni David, ay hindi makakakita ang pagkakabulok ang kanyang katawan. Siya ay mamamatay, ngunit ang kanyang katawan ay mapapangalagahan at ibabangon na walang pintas, walang kasiraan. Kaya sa particular na verse na ito, ay hindi niya tinutukoy ang kanyang sarili, kundi si Jesus. At mahalaga para kay Pedro at sa kanyang mga tagapakinig in that day, na si David ay tumuturo sa isa pa. Ang kanyang descendant, ang kanyang angkan, 1,000 years after pa. Hindi siya. At pag tinatanong po natin, bakit? Kasi habang nag-aaral ako, tinatanong ko, ba't kailangan pang puntahan ni Pedro habang nagpe-preach siya, si David? Bakit na-quote si David? Dahil nais ni Pedro na gawin ang koneksyon mula kay David hanggang kay Jesus, itong Jesus of Nazareth. At ginawa niya ito, na-quote ang makahulang sinabi ni David sa Psalm chapter 16. Gusto niya yung connection na yun eh. Tandaan niyo, 3 yung siga, Abraham, Moises, David. Yung siga niyo na namatay na, may connection kay Jesus. Alam ko, nakikita niyo mga pangyayari dito, may Holy Spirit, may wind, may tongues of fire. Ano ibig sabihin nito? Gawin muna natin yung connection mula kay David hanggang kay Pedro, sabi niya. Sabi nga dito sa second point natin, sabi ni Pedro, or sa English, Simon says, sabi dito, mga kapatid, may tiwalang masasabi ko. Masasabi ko sa inyo ang tungkol sa the patriarch na si David. Siya rin ay namatay at inilibing. At nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Yamang siyang isang propeta na nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya. Notice that, nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga inapo or ang kanyang ancestors ay iluluklok niya sa kanyang trono. Yaman nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, hindi ang kanyang mga katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito'y muling binuhay ng Diyos at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Sabi ni Pedro dito, patay si David, buhay si Jesus. Pag tinignan natin verse 29 dito, sinasabi niya dito, patay na si David. Pag titignan sa verse 32, binuhay ulit ang Diyos. Binuhay ulit si Jesus. So, sinasabi ni Pedro dito, yung sinasabi niya dito sa Psalm chapter 16 verse 10, hindi patungkol sa kanya yun, patungkol po yun kay Jesus. Kasi patay nga si David eh. Hindi naman na dapat namamatay ang Mesiyas eh. Nabulok ang katawan ni David. Sinasabi ng ating mga talata. Ang sino mang tao nagdududa ay pwede niyo puntahan. Parang sinasabi ni Pedro, puntahan niyo sa libingan, hukayin niyo ang kanyang mga buto. Andyan lang. Actually, hindi naman nila pwedeng gawin yun dahil nung si Herod tried to loot the grave or the tombstone of David, hindi niya nagawa, napigilan siya. Instead, gumawa na lang siya ng portico. Parang cemented or marble portico. Pagkatapos gusto niyang tangkain niyang nakawin ito. So alam ng mga tao at that time, ito yung kay David, ito yung tomb, David's tomb. May sumusubok nga doon, si John Hyrcanus, he looted David's tomb of 3,000 talents of silver during the siege of Jerusalem in 135 and 134 BC. Karaniwan kaalaman ang libingan ni David. At ito ay isang espesyal na lugar, malamang pinupuntahan ng mga turista at that time.
Kaya sabi sa verse 32 again, ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Sabi niya, mga saksi kaming lahat. Gusto ko lang imagine ninyo, no? Siyempre isang mahabang araw ito, 4 na sermon sa Sunday, mula sa chapter 2 verse 1 hanggang sa chapter 2 verse 48 yata. Isang buong araw ito, isang mahabang araw. So habang, sabi nga, di ba, alas 9 ng umaga, it is just 9 o'clock in the morning, hindi ito mga lasing. 9 a.m. pa lang. Ang ibig sabihin nun, doon pala nag-start na yung Holy Spirit, nagpakita. So pagdating dito, gusto ko balikan yung chapter 2 verse 14a. Sabi niya, ngunit si Pedro na nakatayong kasama ng 11 ay nagtaas ng kanyang tinig at nagpahayag sa kanila. So parang sinasabi dito sa verse 32, kaming lahat ay mga saksi. So nai-imagine ko lang si Pedro nakatayo, 11 na mga apostol at that time nakatayo sa likod. At sinasabi ni Pedro, kami pong lahat ay naniniwala at nakakita na muling nabuhay si Jesus at naatasan po kami sabihin sa inyo ang apostolic preaching until the end of the age. Alam po natin Matthew chapter 28 verses 18 to 20, make disciples of all nations, baptizing in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, up to the ends of the earth. So nakatayo ang 12, napalitan na si Judas ni, sino pumalit? Buti na lang kasi nalimutan ko. Thank you, Sister Grace. Si Matias, di ba? Hindi lamang si Pedro nakatayo doon, kundi si mga lalaki sa likuran niya at dahil nakita nila si Jesus na nabuhay muli. Ngunit hindi lamang tungkol sa pagkabuhay muli ang ipinapaliwanag ni Pedro. Kung hindi, si Jesus, nabuhay nga muli, yes, check. Pero He is the Son of David. He is also the Son of David. Pag ipinapahayag ni Pedro na si Jesus na anak ni David. Sabi sa verse 30, yamang siyang isang propeta na nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga inapo ay iluluklok niya sa kanyang trono. And so, because of this, di ba? He was a prophet. He knew that God had sworn to him with an oath to seat one of his descendants on his throne. Sino yung descendants on his throne? Ang sinasabi ni Pedro, si Jesus yun. Peter declares that Jesus is the Son of David. Peter says, itong sinasabi mo dyan, na nangangako ang Diyos sa kanya na isa sa kanyang mga inapo ay iluluklok niya sa kanyang trono. Sino yun? Ayan si Jesus. Peter declares that Jesus is the Son of David at siya ang uupo sa trono ni Haring David. Saan naman nahugot ni Pedro ito? Tingnan natin ang Awit chapter 132, verse 11. Sabi dito, ang Panginoon ay sumumpa kay David ng isang katotohanan na hindi niya tatalikuran. Ano yung pangakong yun? Ang bunga ng inyong katawan ay aking ilalagay sa iyong luklukan. One of your sons of your body I will set on your throne. Kaninong throne? David's throne. Kaya nga pag tinitingnan natin, may usapan talaga. Sino? Hindi si Jesus at kanyang ama. Alam natin may usapan yon. May usapan si Haring Ama at si David. Kaya nga pag tinignan natin, saan natin makikita yung usapan na yon? Nandun sa 2 Samuel chapter 7 verses 12 and 13. Sabi ito'y isang prophecy by Nathan the prophet patungkol kay David. Sabi niya kay David, kapag ang inyong mga araw ay naganap na at ikaw ay matutulong na kasama ng iyong mga ninuno, kumbaga mamamatay ka na, aking ibabangon ang inyong binhi pagkatapos mo, na nagmumula sa iyong katawan, at aking itatatag ang kanyang kaharian. Si Jesus yun. Siya ay magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at itatatag niya ang trono ng kanyang kaharian forever, magpakailanman. Para sa mga tagapakinig ni Pedro, hinahanap po nila ito. Ang anak ng David. Ang anak ni David.
Peter's listeners were looking. Sana siya? Sino siya? Asa na siya? Nag-anticipate na kami. Sino ba ang anak ni David? Asa na siya? Kailangan namin siya. Pag tinignan natin ni Matthew chapter 12 verses 12, 22, 23, sa Mateo, pagkatapos ay dinala kay Jesus ang isang bulag at pipi at inaalihan ng demonyo. At kanyang pinagaling ito, kaya't ang dating pipi ay nakapagsalita at nakakita. At ang lahat ng tao ay namanga at nagsabi, ito na kaya ang anak ni David? Siya na ba? Siya na ba ang anak ni David? Sabi sa Mateo chapter 20, 30-34, may dalawang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng lansangan. Nang marinig nilang nagdaraan si Jesus, sila ay sumigaw na nagsabi, mahabag ka sa amin, anak ni David. Ngunit sinaway sila ng maraming tao upang sila'y tumahimik. Ngunit lalo silang nagsisigaw at nagsabi, mahabag ka sa amin, Panginoon, anak ni David. Tumigil si Jesus. At sila'y tinawag at sinabi, ano sinabi niya? Hindi ako anak ni David? Hindi sinabi yun. Siya nga ang anak ni David. Ano ang nais ninyong gawin ko sa inyo? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, mabuksan nawa ang mga mata namin. At dahil sa habag ay hinipo ni Jesus ang kanilang mga mata, kaagad nakakita silang muli at sila'y sumunod sa Kanya. Nakikita mo, may koneksyon. Ang ginagawa ni Pedro dito, siga sa inyo si David, di ba? Alam nyo na may Mesiyas na manggagaling sa kanya, di ba? O ito siya, ito yung koneksyon, no? Papunta kay Jesus. At ginamit niya ang lumang tipan. Pag binabasa natin ang next point natin sa verse 33, kaya't yamang pinarangalan sa kanyang kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo. Ibinuhos niya ito ng pawang nakikita at narinig niyo. Isa pang patunay na talagang si Jesus ay anak ni David ay itong pagdating ng Espiritu Santo. Tandaan natin yung remember in Acts chapter 1, unang-unang sermon po natin sa Acts, sabi dito, they were told to wait. Sabi niya, subalit hindi na aabutin ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. And that's what's happening. But you have to wait. Sabi dito. Ayun ang second point natin. At anong sinasabi ni Pedro sa second point natin dito? Na si Jesus ay ang anak ni David. Hindi lang nabuhay, pero yun ay patunay na siya ay ang anak ni David. But wait, there is still more. Pag tinignan po natin ang verse 33-35 at ating pangatlong punto, sabi ni Lord, unang punta, sabi ni David, sabi ni Pedro, dito sabi ni Lord, malalaman niyo kung bakit. Sabi dito sa verse 33, kaya't yamang pinarangalan sa kanyang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo. Ibinuhos niya ito na pawang nakikita at narinig niyo. Kanina tinalakay na po natin yun. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon. Ano sabi? Maupo ka sa kanan ko. Hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na ang tungtungan ng inyong mga paa. Ang sabi ni Lord, maupo ka sa tabi ko. Sit beside me. Sinasagot po ang tanong natin sa ating mga isipan, nasa na si Jesus? Ito ang sagot para sa mga Hudyo sa panahon na yon at sagot para sa atin ngayon. Where is Jesus right now? In your hearts? Yes. All around? Yes. But I think the most theological answer that we could give is seated at the right hand of God. Ang mga kanta po natin patungkol po dun. Ang ating song leader patungkol dun ang ini-explain. Na meron tayong isang saserdote na kung saan, ibig sabihin yan, pwede po tayo lumapit sa Kanya anytime. Sinasagot ng tanong, nasaan siya? Saan ang anak ni David? Nasaan siya? Ito ang karaniwang sagot kung nasaan si Jesus. Itinaas sa kanan ng Diyos, exalted at the right hand of God. Alam niyo po, hindi lamang sinasabi ni Pedro na hindi sila lasing,
Kasi 9 a.m., buti ko 9 p.m. na. Joke lang. Walang tumawa, labo niyo. Hindi lang sinasabi ni Pedro na ang mga banal na kasulatan ay tumutukoy sa pangyayaring ito sa Joel, last sermon. Hindi lamang niya pinatotohanan ang muling pagkabuhay ng Mesiyas. Hindi lamang niya sinasabi na si Jesus ay inihula ni David. Hindi lamang niya sinasabi na si Jesus ang Kristo, ang anak ni David, kundi si Jesus din ang Panginoon. At ayan na nakikita mo sa verse. That's what Yahweh said. Pinatutunayan mismo na Panginoon Yesu Kristo ang katotohanan ito ng pag-usap niya ito patungkol kay David. Pag tinignan natin sa Marcos chapter 12 verses 35 to 37, sabi ni Jesus, ito si Jesus nagsasabi nito, paanong nasasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David? Si David mismo ang nagpahayag sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ilagay ko sa inyong mga kamay sa ilalim ng inyong mga paa. Verse 37, tinawag din siya ni David na Panginoon. Tinawag din siya ni David na Panginoon. Ibig sabihin, sinasabi daw ni David is calling Jesus Lord. Kaya paano siya magiging anak ni David or the title Son of David? Ang explanation po dito ay ang anak ni David ay siya din ang Panginoon ni David. Teka, Kuya Peter, akala ko sinasabi natin na si Jesus ay anak ni David. Kaya paano natin ipapaliwanag ang talatang ito? Sinasabi ni Jesus, hindi daw siya anak, paano daw eh? Hinahamon ni Jesus dito, ang Psalm chapter 110 ni David. Ang hamon ni Jesus ay hindi idinisenyo upang tanggihan ang salita na sinasabi ng kasulatan na Jesus is David's descendant. Totoo naman yun. Wala namang problema doon. Ang inaayos lang ni Jesus dito, ang maling interpretasyon ng mga eskriba at pariseo at sinusubukan niyang itama ang kanilang pag-iisip. Sa anong paraan naging anak ni David si Jesus? Ang tanong. Ang sagot na nais ipahiwatig ni Jesus ay si Jesus ay ang Mesiyas na tunay ngang nagmumula kay David, ngunit mayroon siyang mas mataas na tungkulin kaysa pagiging kahalili lang ni David. Siya ay anak ng Diyos at siya rin ang Panginoon ni David. We see the progression here, di ba? Not only is he the son of David, but he is also the Lord of David. Yun ang sinasabi ni Jesus dito sa Mark. Ang anak ni David ay siya ring Panginoon ni David. Alam mo, sa Greek, pag tinitingnan, babalikan po natin yung the Lord said to my Lord. Ang unang pagkatukoy sa Panginoon or sa Lord, ay yun ay name of Yahweh. The Lord said to my Lord, sit at my right hand. Diba? Ang Panginoon ay sinabi sa Panginoon, maupo ka sa aking kanan. Yahweh po ang unang Lord, ang pangalawang Lord doon is Adonai. Ang unang Lord in English, it is parang Yahweh, which means the covenant-keeping God of Israel. Siya si Yahweh. Si Lord naman, sa pangalawa, the Lord said to my Lord is Adonai. Meaning, the relationship is another Lord. Sinasabi ni David, this is my Adonai. Jesus is my Adonai. The Lord said to Adonai. So a higher, mas mataas pa rin. Panginoon pa din si Lord. Kaya nga sinasabi natin, si Jesus ay anak ni David, si Jesus ay Panginoon din ni David. So kapag tinatanong natin, kaninong anak nga ba? Naililito na ako eh. Nabubulol na ako sa Tagalog eh. Ano ang palagay niyo tungkol sa Kristo? Kaninong anak siya? Siya ay parehong anak ni David in the flesh at anak ng Diyos. At makikita natin, nauunawaan natin ito sa tulong ng ating pinakamagaling na scholar na si Apostle Paul. Pag kinuha niya po ito in Romans chapter 1, verses 3 and 4, medyo maayos na yung theology dito.
pagdating sa Romans, di ba? Tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman. Yun na yun. At ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritong kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. In English, concerning God's Son, who was the descendant of David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness, by His resurrection from the dead, Christ Jesus our Lord. That's the sermon in 2 verses. Sa totoo lang. Alam mo, habang sinasabi balikan natin yung sermon ni Pedro, habang sinasabi ni Pedro ito, para sa isang Hudyo, ito'y isang blasphemy or kalapastangan. Ngunit para sa atin, it's our ultimate comfort. To know that Jesus Christ sits at the right hand of the Father. Ano ibig sabihin para sa akin? Ano implikasyon para po sa inyo ngayon? That Jesus Christ, our Lord, sits at the right hand of God. Meron tayong isang dakilang saserdote na nagtatanggol po sa atin. We have a great high priest who advocates for us. Parang sa Tagalog, di ba, alam natin yung kanang kamay yan. Kanang kamay. Isipin mo, magandang kanang kamay, hindi yung talagang, kasi minsan naiisip natin mga Pilipino, hoodlum to. Ito yung taga-hitman. Ito yung kanang kamay niya, patay ka dyan. Ayusin mo na yun. Ikaw na bahala. Hindi po sa ganon. Iba. Ang kanang kamay, yung nakakapagbulong. Ama, si Nandi, akin yan. Di ba? Si JC, akin yan. Ako bahala dyan. Binayaran ko na yan. We have a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. Ang ating mga kasalanan, bagkus ang mga kasalanan ng mga nagtitiwala sa Kanya bilang Panginoon at Kristo ay pinatawad. Nabuhay siya muli. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi niya. Sa Kanyang ministeryo, dumating si Jesus, nagsalita, sinabi niya lahat. Lumapit kayo sa akin. Magtiwala kayo sa akin. Ang mga kasalanan nyo ay forgiven. Wala naman nagsabing lumapit ka sa akin at yayaman kayo. Hindi po natin nababasa. Kasalanan lang ang sinabi ni Jesus. Yes, yayaman tayo sa kabilang buhay. Buhay na walang hanggan. Pero ngayon sinasabi lang, we just come to Christ. Lahat po ng sinabi niya, pagkakatiwalaan natin sa lahat ng Kanyang ginawa. Magtiwala lang tayo sa gawain ni Kristo at ang may pagtingin tayo sa Kanya na bilang Panginoon. Malapit na po tayo matapos. Ngunit yun po ay ang ating kaaliwan, or in English, our comfort. That we have a great high priest whose name is love, who sits beside God the Father on His own exalted throne. Verse 35, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tungtungan ng iyong mga paa. Kailan po ito? Nakaligtaan ba natin itong salita na ito? Yung hanggang. Ano ibig sabihin ng hanggang? Or in English, until. Pag hindi natin masyadong pinag-aaralan ng Biblia, pwede naman natin sabihin doon, oh yes, amen, nandun na si Lord Jesus, nandun sa kanang kamay ni Jesus, ni God the Father, amen. Jesus is the right hand of God reigning in our hearts, and He's in heaven. He's reigning right now. Ngunit kung pag-aaralan natin ang mga banal na kasulatan, maaring itatanong natin kung ano ibig sabihin ng hanggang. Bakit naroon ang salitang hanggang? Ano ibig sabihin ng tuntungan ng iyong mga paa? Footstool for your feet. Alam mo, ang analogy po natin nakikita dito, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa, ang ibig sabihin po nito ay kung na-imagine mo, isang kaaway
na inaapakan mo ang leeg. Iniisip mo, di ba? May military shoes ka. O kaya Doc Martens. Yung maraming yung ganun kakapal yung goma galing sa Goodyear. Sa apakan mo ng ganun. Size 14 pa. Kung meron kayong size 14 dyan. At nag-aantay na lang po para pugutin ng ulo ng kaaway. Makakita ka ng magnanakaw. Ganun po minsan ang ginagawa sa Pilipinas, nakikita ko lang. Di ba nakaganon? Minsan nakikita natin yung mga kaaway o isang ahas, maapakan mo. Aapakan mong ganun. Hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. Kaaway mong hari. Di ba? Gagawin yun. Bago mong pupugutan ng ulo, itataas mo sa inyong army. Ang problema, hindi ko pa nakikita yun. We still haven't seen the enemies of Jesus as a footstool for His feet. Nakikita niyo po ba? Hindi ko nakikita. Buksan niyo yung reels niyo ngayon. Mamaya na. Tingnan niyo. Kung talagang Jesus is reigning right now here, He is not. Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin niyan future. Hindi natin nakikita ang mga propesiya na sinasabi sa Ezekiel, sa propesiya na sinasabi sa Isaiah chapter 2, sa Isaiah chapter 11, na magkakaroon ng kapayapaan dahil naghahari si Jesus sa mundo. Hindi pa nangyayari yun. Kaya ang ibig sabihin po nito, hindi pa tayo tapos dito. Tandaan natin, kausap ni Pedro ang mga Hudyo, ang konsepto ng mga Hudyo tungkol sa Mesiyas, tungkol sa anak ni David, son of David, ay isang haring Hudyo na dadating, isang tao, dadating. Inaasahan siyang isusugo ng Diyos upang pag-isahin ang mga tribo ng Israel. Yung 12 tribes, iisahin na naman niya yan. Titipunin niya ang lahat ng mga Hudyo sa Holy Land. Muling itatayo ang templo sa Jerusalem na wala po ngayon at pasimula ang isang panahon ng Mesiyas na pandaigdigang kapayapaan at katarungan. Para sa mga Hudyo, ang Mesiyas ay hindi pa dumarating. Para sa atin, sa GFC, ang Mesiyas ay hindi pa bumabalik. Because tayo po ay naniniwala sa GFC na si Jesus ay darating and He will occupy the throne of David in Jerusalem on earth as promised. Kung naalala niyo po, dati pa, mga 4-5 Sundays ago, Acts chapter 1 verse 6, kung saan si Jesus was asked, bago siya pumunta sa right hand of God, sabi ng mga apostles, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian ng Israel? Ano sabi ni Jesus? Hindi na mangyayari yun. Spiritual na lahat. Hello? Hindi yun yung sagot niya. Ang sabi niya, it is not for you to know when the Father has fixed by its own authority. Ibig sabihin, mangyayari. If we search closely, lilitaw at lilitaw ang Davidic covenant na yung pangako. Nangako eh. Hindi ako yung nangako. Hindi si Pedro nangako. Hindi nga si David nangako. Ang Diyos Ama ang nangako kay David na ito'y mangyayari, kaya inaabangan natin. Tignan natin ng Lucas chapter 1. Ito, dadaan na lang natin sandali, malapit na po tayo matapos. Sabi dito, siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Ito yung nung sanggol pa si Jesus. Ito yung pinag-uusapan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya ay maghahari sa sambayanan ni Jacob, magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Mangyayari ba yun o hindi? O baka sabi-sabi lang yan? Banal na kasulatan po yan at mangyayari. At mangyayari yan. Ngayon, ang problema, itong binabasa natin, yung the Lord said to my Lord, sit at my right hand, yung throne of God ba yan in heaven? At yung mga nababasa natin sa Isaiah chapter 6 and other passages as the same as this one, parehas ba yan?
Parehas ba yan sa sinasabi dito sa Lucas chapter 1 verse 32? Ang Panginoon Diyos, ang trono ng kanyang amang si David. Iba yung trono ni David, iba yung trono ng Diyos. Is the throne of God in heaven the same as this one we're talking about, the throne of David? Alam mo, kung kasama ka namin sa PDF, alam niyo na ang sagot dyan ay hindi po magkaiba po yun. Kung may konsepto po kayo ng Davidic covenant, ito po yun. Kung saan nangako ang Diyos ng isang hari sa lupa, sa Jerusalem, na may physical na trono, hindi lamang isang spiritual na hari. Yes, He's a spiritual God right now. But that topic is for a different sermon. Alam niyo po mga kapatid, bakit ko po pinaglalaanan ng oras para ipaliwanag ito? Dahil ito ay nasa Biblia. And more so, dahil naniniwala po tayo na magbibigay ng higit na kaluluwalhati para kay Jesus ang pagtanggap ng kanyang sariling trono. Gaya ng ipinangako ng Ama na ibabalik ang trono sa anak ni David. Forevermore. Forever and ever. Amen. But there's one more verse. Verse 36. Kaya dapat, balik tayo kay Pedro, nagsasalita na naman siya, tinatapos na niya kanyang sermon, habang tinatapos rin natin yung sa atin. Kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. So He was made Lord and God and Christ. Itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. This Jesus whom you crucified. Sabi dito, ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, made Him Lord and Christ. Kuya Peter, hindi ba si Jesus ay Lord and Christ na noon pa man? Yes. Yes, He was. Ngunit sa paningin at pandinig ng mga naroon, lahat ng nangyayari sa nakalipas na 50 days, 50 days mula nung punto ng pagkamatay ni Kristo hanggang sa oras na ito, 50 days away. Acts chapter 2. Hanggang sa puntong ito, sa kasaysayan ng kaligtasan, ang ginagawa, kinukumpirma, pinatutunayan, ito na si Jesus bilang Panginoon at Kristo. Ang ebidensyang ito ay nagsasabi si Jesus ay kinikilala at ipinapahayag ng Panginoon at Kristo. Hindi lamang pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, kung hindi dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Ibig sabihin, we're not saying na si Christ, because nangyari ngayon, nabuhay siya muli, naging siya. Hindi. Ang sinasabi po natin, hindi siya mapigilan ng kamatayan. Siya ba ay Panginoon dahil siya ay nabuhay muli? O siya ba ay Panginoon kaya siya hindi mapigilan ng kamatayan? Siyempre, yun yung pinapaniwalaan natin. Siya ay muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari siyang mapigilan ng kamatayan. Death could not stop Him because He is the Son of God. Ipinapaalala nito sa atin, parang yung mga qualification ng elders. Let's say, pag tinignan natin yung 1 Timothy chapter 3, may qualification of elders, dapat up to teach, husband of one wife, above reproach, not addicted to wine, etc., etc. Hindi po ito isa-isa si checklist. Check. Husband of one wife. Okay, isa lang wife ko si Christina. Check. Up to teach. Marunong magturo. Check. Hindi po eh. It just verifies eh. Lahat yun, tinitingnan natin, hindi po checklist, iisa-isahin ko yun, hindi yun eh. Pag tinignan mo yung isang tao, verified na siya. Just like Jesus. He was verified as the Son of God. And that is why nangyari itong mga ito. So what? Last part. Iniisip ko lang ngayon kung anong tanong sa isipan ng mga tagapakinig ni Pedro sa araw na iyon. Paano kaya nila maipagpapatuloy ang buhay na nalalaman ng katotohanan tungkol sa Panginoon Jesus, ang anak ni David, ang Panginoon ni David,
na pinatay nila. Ano kaya ginawa nila? Grabe yung puso nila. No? Siyempre, hindi. Ang mga kapatid, ang pagkaunawang yan ay dapat maging lubhang nakakahimok sa lahat. Para sa kanila at para sa atin. Problema minsan, narinig po natin itong truths na ito, hindi naman tayo naaanting, hindi naman tayo naapektuhan. Sana ang ating buhay ay dapat na nakabatay sa katotohanan na si Jesus ay ang Panginoon at sinasabi nga ni Pedro, si Jesus ay ang Kristo. Hindi po ako nagpapag-guilty po ngayon na sabi, kawawa naman. Hindi po eh. Ito ay isang pakiusap ko sa inyo na sana maunawaan po natin ang banal na salita. What the scriptures are saying at pakinggan ang sinasabi nito upang tunay na pagnilay-nilayan ang katotohanan ito at unawain natin upang makapag-obey po tayo ng maayos. Natatakot po ako minsan kasi meron akong binabasang libro ngayon. Alam mo, mahilig kayo si kuya nyo, mahilig magbasa, yung Unsaved Christian. Hanip, no? Yung Unsaved Christian. Meron ba nun? Well, cultural Christian, na akala niya Christian siya, ngunit hindi pa niya kinikilalang Diyos si Jesus. Narinig ba natin ang sermon ni Pedro? Ngayon, inaanyayahan tayo ng Diyos, ang Diyos ng biyaya, na lumapit sa Kanya ng tapat. Hayaan lamang siyang magsalita po sa atin. Hindi po ang aking salita, kundi ang salita ng Diyos sana ang manguna sa ating mga puso. Para sa mga Hudyo, napakalaking shock na masabihan sila na yung pinatay nilang si Jesus, yung pinaka-inabangan nilang Mesiyas. Malaking shock para sa unang tagapakinig ni Pedro noon. Pero ano po ito sa atin ngayon? That Messiah who arrived, that David prophesied, yun din po ang Messiah natin ngayon. It's the same person. The Jesus that we heard about kay David is the same Jesus who saves us today. Kaya po, kakantahin po natin, Come Praise and Glorify, kung saan po sasabihin natin na ang Diyos Ama, in-adopt niya tayo, tapos ang anak si Jesus, ni-redeem naman tayo, and then yung Espiritu Santo naman, isinil or ginaranti ang hope or pag-asa natin. So let's praise and glorify God for the Savior. Tayo po ay tumayo and let's respond sa salita ng Panginoon. Sight, He destined us to be, and now we've been adopted through His Son eternally. To the praise of Your glory, to the praise of Your mercy and grace, to the
Come praise and glorify our God, who gives His grace in Christ. In Him our sins are washed away, redeemed through sacrifice. In Him God has made known to us the mystery of His will, that Christ should be the head of all His purpose to fulfill. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory. You are the God who saves. Last verse. Come praise and glorify our God, for we've believed the word, and through our faith we have a seal, the Spirit of the Lord. The Spirit guarantees our hope until redemption's done, until we join in endless praise to God the Three in One. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory. You are the God who saves. Amen. Amen. You are the God that saves. Amen. Meron po tayong a few announcements, tatlo lang po. PDF Bible Study 242 Bible Study this Thursday, July 16 at 7 p.m. here at the GFC Center. Join us for the 11th session of our study entitled Death Reigned, but God Still Gave Hope. 7 o'clock po yun. At kung mahilig kayo sa pansit, ito yun. Laging may take home ba? Hindi naman, wala naman. Golden Ladies Bible Study. We invite all Golden Ladies to gather this Friday, July 17 at 1 p.m. here at the GFC Center. Friday, 1 p.m. And lastly, Men of the Word Saturday naman. So Thursday, Friday, Saturday. We'll be gathering this coming Saturday for the Bible study series, Like Jesus. July 18, 8:30 a.m. till 12 noon here in Madison. It is open to all men, so please invite your family and friends. As always, we would like to request the wives to please mark this date for your husband. Let's pray. Nagpapasalamat po kami, Panginoon Diyos, sa katotohanan na meron po kaming inaasahan na Mesiyas, Panginoon Diyos, ang anak ni David, ang Diyos ni David, ang Panginoon ni David na si Jesus. Salamat po, Panginoon Diyos, na meron po kaming saserdote sa langit, nananalangin po para sa amin. We have a God that saves. And so we thank you for those truths. Panginoon Diyos, sa aming paghihiwalay, Lord, would you just protect each and every person in this place? We ask that you protect us until we meet each other next Sunday. Bigyan niyo nga kami ng mga pagkakataon makapag-share ng aming pananampalataya, ng aming faith. Bigyan niyo kami ng pagkakataon mabigyan ng luwalhati ang ating Diyos na si Jesus. And may the Lord bless you and keep you, and may the Lord bless His face to shine upon you and be gracious to you, and may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen.
Have a blessed Sunday, everybody.